Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang record sa eleksyon ng history ng Pilipinas, ano? Unahin natin ito kay PRRD, kay PBBM, kay VP Sara. Unahin natin ang Pangulong Marcos, no? Noong 2022, correct me if I'm wrong, siya ang may pinakamataas na boto na nakuha among Philippine presidents. 31.6 million. So, maganda yung simula niya. Best record among Philippine presidents dahil landslide yung pagkapanalo niya. But then, after 3 years, I'm sorry to say this, sa opinion ko lang, naging best siya dati, ngayon worst. Siya na ang holder ng worst record ng mga presidente during midterm election. Tingnan nyo ang resulta, itong midterm election. May mga kanya-kanyang partido nga tumakbo. Ang may maraming nanalo among partido, PDP. Bakit? 3 yung kandidato nila plus 2 guest candidates, 5 ang naipanalo ng PDP laban. Go, Bato, Marcoleta, Villar, and Amy Marcos. So, ang Partido Federal ng Pilipinas, mayroon siyang 3 kandidato na sinabak sa eleksyon. Sino ang chairman sa Partido Federal ng Pilipinas? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. na nung convention nila last year, talagang very proud ang Pangulo. We have the best and the brightest sa lineup. We target 12-0. So, nagbuo sila ng alyansa, 4 na partido. Kailang kasama dyan, take note, mismong partido ng Pangulo. Abalos, Pacquiao, and Tolentino. Lahat ng mga ito, pinay-rate galing sa PDP laban. Nagsitalunan, napunta ng Partido Federal dahil tingin nila ang malakas na partido na ngayon, Partido Federal dahil presidente. Yan. Kumabilang bakod. Nangampan niyang Pangulo. Ano ang nangyari? Kaya ito yung sinasabi ko na holder po ang presidente, yung kanyang sariling partido, ni isa walang nanalo sa midterm election. Talunan ang 3 niyang kandidato. Anong ibig sabihin nun? Wala nang asim ang Pangulo. Kumpara mo sa PDP na ang chairman, ang symbol ng PDP, pinakulong na nila sa Netherlands, inaresto. Anong nangyari? Number 1, number 3, number 6 ang kandidato ni Tatay Digong. Ang kandidato ng Pangulong Marcos Jr., I don't know kung sinong may pinakamataas, basta siguro Pacquiao, Tolentino, Abalos. I don't know kung nakaabot ba sa top 20 si Abalos. Parang mababa si Benhur Abalos. So ano ngayon ang masasabi ng Partido Federal ng Pilipinas? Nilampaso sila ng PDP laban na wala pang ayuda yan, ha? As in, wala. Ang administrasyon, buhos, campaign ads. Tingnan nyo, obserbahan nyo. Nung before election, palagi mong makita sa TV ads, yung 3, Abalos, Tolentino, and Pacquiao. Mga billboards, ganun din.
nagkalat ang mga billboards nila. Ang PDP, meron din, kaya lang, hindi kasing dami ads ng Partido Federal kasi sitting president yung nila chairman nila. Oh, di ba? Ano na ngayon? Kaya marami nang nagsasabi na papunta ng lame duck president ang ating Pangulo. Kasi wala na siyang control sa Senate. Pinag-uusapan na ngayon sino ang magiging Senate President. Marami na daw lumalapit kay Senator Soto. May 4 na daw na lumapit. Sabi naman ni Senator Soto, I'm willing. Pwede, basta magkaisa ang majority. Ibig sabihin, nanganganib na ang pwesto ni Senator Escudero. At inamin naman ni Senator Escudero, may nabasa akong post na it's all up to the majority in the Senate. Sino ng majority? Wala na. Hindi na yung Hindi katulad nung after 2022, super majority talaga ang sumusuporta sa Pangulo. Kasi nga, best record holder ang Pangulo. Pero 31.6. Ang daming umasa, ang daming naniwala. Kaya lang, sayang, nabudol lang pala tayo. Nabudol. Sayang yung political capital. So, from best record, ang Pangulong Marcos ngayon, after this midterm election, worst record na siya kasi hindi siya, yung sarili niyang partido, zero. Lakas CMD with all their money. Isa lang ang nanalo. Mabuti na lang at matatag itong si Lacson. Kay Lacson, baka mas marami pang boto yan pag nag-independent. Noong umpisa, nung hindi pa nila kinidnap si Tatay Digong, gusto kong botohan si Lacson sa tutulan. Kaya lang nung sumama siya sa alyansa, tapos kinidnap si Tatay Digong, wala na. Talagang sulit Duterte na ako. Kung ano yung sabihin ng BP Sara, doon na. Kasi kailangan mong gumalaw din dahil hindi ko matanggap-tanggap yung nangyari kay Tatay Digong. Anyway, that's reality in politics. Makakabawi pa ba ang Pangulo? Pwede, depende sa kanila kung anong gagawin nila. Dapat may drastic change sa governance para makabawi ang Pangulo, para mananalo kung sino man ang kandidato niya sa 2028. Kung wala siyang gagawin na drastic reforms, I'm sorry, wala na. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Katulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo tumutulong tayo sa nangangailangan tribo ng Bukidnon, Talandig. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang una namong tanom nga saging lakatan. Ug mo ni ang among tanom nga wala sukad namo ginaabunuhan apan namo nga apan dugay tungod kay walay abono. Tungod sa kamayo sa yuta dinhi sa amo mamungag gyud ang among tanom nga saging lakatan. O muna ni siya padayon lang mi nga paghinlo bisan nga walay abono namungag gyud tungod sa kaayo sa yuta. Ug karon atong bisitahon ang tanom namo nga hapit na pod mamunga apan ginabunuhan. Ug karon mao na pod ni ang among tanom nga mao ni ang among lakatan nga gaabunuhan. So hapit na gyud siya mangunod og mga dagko na pod. Og maayo pod ang tubo tungod sa sigimi og kaabono gawas nga hinlo. Og karon nag-abono mi sa among saging lakatan kay ting-ulana na dinhi sa amo Sa kanin ang abono sa rimong abono? Dopos o complete o ammonium. ammonium. Pila gani ni tanan kapunuan sa ratong saging lakatan? 240. 240. Oo.
O luag-luag gid ni among saging lakatan 240. So padulong sa ubos among saging. Padayon gid mi ani sa pag-abono. O karon sir, unsay imong kasulti sa padayon sa pagsuporta sa pagpananom ug sa pag-abono? Ug salamat gyud kayo sa unang-una sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video ug sila ga suporta ka sa saging lakatan sa abono. Salamat.